Bago po tayo mag-communion, itutuloy ko lang po yung mensahe. Itutuloy ko lang po yung mensaheng nasimula natin nung nakaraang linggo. At ito po ay may kaugnayan sa isang babaeng taga-Shunem, Shunammite woman, na ang babae pong ito sa kabila ng napakabigat na mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, ang babae pong ito ay nanampalataya at matibay ang pananalig sa Panginoon na hindi nagbago yung kanyang paninindigan na kahit anong mangyari, yan po, may motorcade na po sa labas. Agahan natin para makasama tayo. Hallelujah. Amen. Praise God. Manalangin na lang po kayo sa bahay. Manalangin na lang po tayo sa bahay. Pareho lang din po yung nandun tayo at nasa bahay na nananalangin para po sa katiwasayan ng ating bansa. Naalala ko nung panahong EDSA Revolution. Tanda ko yun 1986. Nanonood kami sa TV. Hindi ko na ikwento. Hallelujah. Hahaba pa Hindi na. Huwag nyo na akong pilitin. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po pala kay Ate Citas, kay Pastor Leo, Pastor Ali, Pastor Rolly, Pastor Lito, Pastor Dante, Ate She, sa inyo pong lahat. Pastor Hill, magandang umaga po. At namimiss na namin sila Pastora Baby at saka po sila Pastor Noel. Hallelujah. At salamat, magkikita-kita po kami. So, balik po ako sa kwento. Tapos pasok na tayo sa mensahe. Meron pong isang Shunammite woman na pinagpala si Propeta Eliseo. Si Prophet Elisha has been considered the prophet of grace in the Old Testament. Siya po ay kilala bilang propeta ng kagandahang loob ng Diyos sa Lumang Tipan. At dito po sa lugar ng Shunem, malimit po siyang nagdadaan. Pag naglalakbay po siya sa iba-ibang mga lugar, palagi po niyang nadadaanan itong lungsod o lugar ng Shunem. Pagdadaan sa dun sa Shunem, meron pong isang babae, mag-asawa, na may kaya sa buhay, na lagi siyang napapansing dumadaan. At nagpasya yung babae sa pakikipagtulungan ng kanyang asawa na ipagpagawa ng bahay si Propeta Eliseo ng maliit na silid doon sa attic ng bahay nila para hindi na maghahanap si Eliseo ng matitirhan pag nasa Shunem siya. So, nagdesisyon ng mag-asawa, pagpatayo natin ng silid, pagdadaan dito at dadalaw si propeta, dito na lang siya maninirahan sa atin. So, pinagpagawa siya ng silid. Dahil sa kagandahang loob ng mag-asawa, naglubag ang loob ni Propeta Eliseo at sinabi niya na, ano kaya ang maigaganti natin? Maigaganti natin o magagawa natin bilang ganti sa kabutihan loob ng mag-asawa. So sinabi ng assistant ni Eliseo, si Gehazi, ang alam ko po wala po silang anak Pero nag-attempt si Propeta Eliseo, nakausapin yung babae at sinabi sa babae, ano bang gusto mong gawin ko para sa inyo bilang ganti? Gusto mo ba ipakiusap kita sa hari? Bigyan ka ng pabor ng hari? Gusto mo ipakiusap kita doon sa commander-in-chief o di doon sa chief of staff? Doon sa general ni hari? Kung ano man yung pabor na gusto mong hingin. Sabi nung babae, hindi na po. Kontento na po kami ng aming pamilya sa kung ano yung merong kami.
Kontento na po kami sa kung ano yung merong kami sa pamilya at kasama ko naman yung aking mga kababayan. Mababasa po natin yan sa Ikalawang Hari, Kabanatang 4. So mapapansin natin sa babae na hindi siya naghahangad ng marami. Para sa kanya, kung ano yung meron siya, salamat sa Panginoon. Kontento na po siya. At alam po ninyo, kapag kontento ka na may pagpapasalamat, di ka pababayaan ng Panginoon. Bansang Pilipinas kasi, nakakalungkot, maraming hindi kontento eh. Mayaman na. Nagpipumilit pang maging mayaman. Sobra na sa yaman, naghahangad pang yumaman. Apo? Kaya, praise God. Kaya panalangin natin ang The Life Giver Church mapuno ng mga kontraktor. Salamat sa Panginoon. Yung iba ayaw nang magpiloto. Magko-contractor na lang daw. Tapos meron na ngayong academy. Ano ba yung academy ngayon na bagong tayo? University of Contractors, major in flood control. Yan ngayon ang problema sa ating bansa. Biro nyo. Yung Bryce Hernandez nagsauli ng 12 million na GMC. Yukon, 12 million. Tapos magsosoli pa ng Ferrari, 53 million. Tapos magsosoli pa ng Lamborghini, 42 million. Isang tao lang. Ang mabuti, babalik daw nila. Babalik sa pamahalaan. Kaya sana maging kontento na lang po tayo, no? Maging mapagpasalamat kung ano man yung mga biyayang tinatanggap natin. At pag naman tayo'y kontento, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang taong mapagpasalamat, pinagpapalang lubos ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya sabi nung babae, hindi na po, kontento na po kami ng aking pamilya at ng aking mga kababayan. Sabi ni Gehazi, ano ba pwede natin gawin? Sabi ni Eliseo kay Gehazi, ano ba pwede natin gawin? Sabi ni Gehazi, wala po silang anak. Matatandang mag-asawa na walang anak. Kinausap ni Eliseo yung babae. Sabi ni Eliseo, sa isang taon, ganito ring panahon, may kakalungin ka ng baby. May kakalungin ka ng baby. Next year, the same time. Paglipas ng, actually sabi nung babae, wag mo naman akong biruin. Wag mo naman akong paasahin. Pinangarap namin yan, pero wag mo naman kaming paasahin. Sabi ni nung babae. Kaya, subalit sa paglipas ng isang taon, nagkaroon po ng baby yung mag-asawa. So, pinagpala ng Panginoon, basta maging kontento ka lang, anuman yung hinahangad ng puso mo, igagalang ng Panginoon, mamamangha ka pa na ibinibigay na ng Panginoon ang mga pinapangarap mo. Minsan masusurpresa ka pa Hindi mo na inaasahan, pero kaya pa rin gawin ng Panginoon para sa atin. Maging mapagpasalamat lang po tayo. At huwag mawawala ng pag-asa. So yan po nangyari. Yung bata lumaki at pinagpala, may isang panahon na yung bata po sumama sa tatay niya para sa pag-aalaga ng pananim. Katanghaliang tapat, sumakit ang ulo ng bata at sa ilang sandali, yung bata ay namatay. Katanghaliang tapat. So, siyempre, masakit sa isang magulang, sa isang
pinangarap mong matagal na panahong magka-baby ka. Pagkatapos lumaki na. Pagkatapos ng malaki na, kukunin mo lang, Panginoon. Sakit sa damdamin ng babae. Pero sa kabila ng pangyayari sa babae, na may pananampalataya, kinausap niya yung kanyang asawa. Sabi niya sa kanyang asawa, ang ginawa actually ng babae, dinala niya yung kanyang anak doon sa silid na kung saan ipinangako ni Propeta Eliseo na siya'y magkakaanak. Nilagay niya yung kanyang anak doon sa higaan na kung saan ang pangako ng Panginoon ay natupad. Hallelujah. The place where the promise was made and the place where the promise was fulfilled. Nilagay po yung bata doon. O sinaran niya yung pinto. Pagkatapos tinanong siya ng kanyang asawa, saan ka pupunta? Pupunta ko kay Propeta Eliseo. Ba't ka pupunta ron? Hindi pa naman araw ng Sunday. Pag pupunta ka kay Bishop Willie, araw ng Sunday. Parang gano'n eh. Parang gano'n ang sinasabi. Hindi pa naman araw ng Sunday eh. Ba't ka pupunta ron? At hindi pa naman bagong buwan. Hindi pa naman Sabat. Tapos tinanong siya, kumusta ka? Sabi nung asawa. Sabi nung babae, all is well. Sabihin nga po natin, all is well. Hallelujah. Biro mo para sabihin ng babae, ayos lang. Ayos lang ako. Kalabitin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, ayos lang ako. Ayos lang ako. Ayos lang. All is well. Hallelujah. Patay na yung baby niya. Hallelujah. Pero ang sabi niya, all is well. Ayos lang. Kaya nyo kaya yun? Kaya natin yun? Yung kahit ano nangyayari, pag may kumumusta sa'yo, sasabihin mo, all is well with me. Ayos lang ako. Hallelujah. Pagkatapos, ang babae po ay nagmamadali, sumakay sa asno. Sabi niya dun sa kanyang driver, huwag kang titigil hanggang makarating tayo kay Propeta Eliseo. Pagdating kay Propeta Eliseo, kinumusta siya ni Propeta Eliseo. Kumusta ka na? Kumusta asawa mo? Kumusta anak mo? Pangalawang pagkakataon, sabi nung babae, all is well with me. Sabi nung babae, mabuti lang ako. Mabuti lang po ako. Hallelujah. Hindi kaya nagtaka yung babae, propeta ka, bakit hindi mo alam na namatay yung anak ko? Apo, hindi alam ni propeta eh. Kasi alam po ninyo, maniwala kayo, may mga panahong hindi ipinaalam ng Panginoon sa atin ang lahat. Ang gusto niya kasi kahit hindi mo nauunawaan, magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Hallelujah! Hindi ba may mga pagyayari sa buhay natin na nagtatanong tayo, bakit? 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 Pero hindi tayo sinasagot ng Panginoon. Sapagkat alam po ninyo, hindi lahat ng bagay ay ipapaalam sa atin ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay magtiwala lang tayo sa Kanya. Ano paman ang kalagayan ng buhay. May mga bagay na lihim na ang Diyos lamang ang nakakaalam. May mga bagay na hindi hayag na siya lamang ang may alam. Deuteronomy chapter 29:29, there are secret things that belong only unto God. Hallelujah. Kaya hindi natin dapat alamin ang lahat. We know in part and we do not know in part. Yan po yung, hallelujah, yung nangyari kay propeta. So, sabi ni Propeta Eliseo, kumusta yung asawa mo? Kumusta yung anak mo? Sabi niya, all is well with me. Hallelujah. Tapos binalita niya, namatay po yung aking anak. Sabi, bakit ganon? Sabi nung babae, hindi ko naman hiningi ito eh. Bakit ganon? Parang sinabi ng babae, hindi ko naman pinangarap na magkaroon kami ng
Hindi ko naman pinilit sa Panginoon na magkaroon kami ng anak eh. Kontento na nga kami. Kontento na nga kami. Hindi ko naman ipinilit sa Panginoon na bigyan kami ng anak. Pero namatay siya. Alam nyo, hallelujah, nag-usap nga kami ni Pastor Dante last Sunday. Sabi niya, may mga pagpapalang hindi mo naman pinilit sa Panginoong ibigay sa'yo. Hallelujah. Kaya pag may ibinigay ang Panginoon sa'yo, bahala na ang Panginoon sa'yo. Amen. Si Pastor Dante kasi hindi naman niya pinilit na bigyan siya ng bagong bahay. Binigyan siya ng Panginoon ng bagong bahay. Hindi niya naman pinilit. Kaso ang daming bayarin. Sabi niya, bahala ka na Panginoon. Ikaw ang nagbigay nito eh. Ikaw ang magbibigay. Amen. Parang yung babae, hindi naman namin ipinilit sa iyo, Panginoon eh. Tapos namatay. So sabi ni Eliseo, doon sa kanyang katulong kay Gehasay, dalin mo itong tungkod ko. Ipatong mo sa muka ng bata. Hallelujah. At mabubuhay na magmuli. So ginawa ni Gehasay, naiwan pa si Eliseo, tsaka yung nanay, doon sa bahay, pumunta si Gehasay, pinatong yung tungkod sa katawan ng batang namatay, walang nangyari. Wala pong nangyari, hindi nabuhay yung bata. Ang mensahe po dyan, ipinahiram lang yung tungkod, pinagamit yung tungkod, kung hindi ikaw may-ari, hindi magiging mabisa. Amen po? Kaya kung may iniuutos ang Panginoon sa iyo, huwag mong iuutos sa iba. Kasi magiging mabisa lang yung iuutos niya kapag yung inutusan ang gagawa nito. Kaya kung merong dumi, nakikita mo na, huwag mo nang iutos sa ibang, huwag ka ng walis. Ikaw na mismo maglinis. Basta pagpapalaing ka pa. Amen po? Sabihin mo nga kung iniutos sa iyo, ikaw ang gumawa. Amen? May panahon na i-delegate natin yung ating responsibility, pero may panahon na yung responsibility, hindi mo kailangang i-delegate. Sapagkat ikaw ang inuutusan. So sa ating mga lingkod ng Panginoon, there are times for delegation, but there are times that you need to be responsible enough to do your share of duty. Kaya hindi gumaling yung bata. So sabi ng babae, hindi po ako aalis dito hanggang hindi kayo sumasama sa akin. Sabi nung babae kay Eliseo, hindi ako aalis dito hanggang hindi kayo ang sumasama mismo sa akin. So sumama si Eliseo, pagdating niya doon, hallelujah, dumapa si Eliseo doon sa bata, mukha sa mukha, labi sa labi, katawan sa katawan, tapos, siyempre, nagdadasal siya. Ilang beses, walang nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, humatching yung bata, nag-sneeze 7 times. Sabi ni Eliseo, pagbahing ng bata, bless you. Sa Amerika kasi, pag bumabahing, bless you. Ganun po eh. So bumahing yung bata at yung batay nabuhay na magmuli. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang kultura ng mga Hudyo, pagka namatay nung araw na yon ililibing din. Hindi pa lilipasin hindi pa lalampasin ng isang araw, ililibing na. Bakit hindi inilibing ng nanay niya ang bata? Bakit hindi inilibing? Kasi siya'y naniniwala, all will be well with me. All will be well with us. Kahit ano pang pagsubok ang dumating, may gagawin ang Panginoon para kami pagpalain.
So hindi niya pinalibing. Praise God. At ito po yung kasaysayan natin nung nakaraang Sunday. And I will be picking up today at ang isi-share po natin ay yung katulad na mensahe sa Romans chapter 8:28. Simpleng mensahe lang po ito at huwag po kayong mag-alala, sinusubaybayan ko po yung aking panahon. Ang oras ko po ay 9:06. 9:06. Tama ba? So, sinusubaybayan ko po para hindi tayo masyadong maging mahaba. So, purihin ang Panginoon. Ang bata po ay nabuhay na magmuli at salamat sa Panginoon. Ang principle po na ito ay, hallelujah, katulad ng pangyayari sa bagong kasunduan, sa bagong tipan. Mamaya ko na po ibabalik dun sa 2 Kings. Pero pag-usapan po muna natin yung ano ang equivalent ng pangyayari sa babae sa bagong tipan. Ang mababasa nating equivalent ay Romans chapter 8 verse 28. Romans 8:28. So yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Basahin po natin kung ano po ang nasa loob ng Romans 8:28. Yung salitang all is well, yung pong salitang all is well, it is well, is equivalent to declaring all things will work together for good. Katumbas po. Basahin natin, tayo pong lahat. 1, 2, 3. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. And we know that in all things, hallelujah, that all things work together for good for those or to those who love God and to those who are called according to His purpose. So yung pong it is well ng babae, ito po ang equivalent sa New Testament. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng bagay, masama man o mabuti, kayang gawin ng Diyos na mabuti para sa ating lahat. Kahit anong pangyayari, all things. Pag sinabing all things, it means all. At pag all things, hindi lang good things. Meron ding bad things. Pag isinama mo ang lahat ng bagay, ang ibig sabihin ng lahat ng bagay, included yung good days, included yung bad days, included yung healthy days, included yung days na meron tayong sakit, kasama po dyan yung days na meron tayong marami, at kasama yung days na tayo ay kinakapos. Pag sinabing all things, it includes all things. In health, in sickness, in riches, and in poverty. Hallelujah, kasama ang lahat ng bagay. At ang sabi po, sa lahat ng bagay, may ginagawang mabuti ang Diyos para sa atin. Kaya ang babae, kahit namatay yung anak niya, na hindi niya naman hiningi at ipinilit na hingin, pero ibinigay. Nang mamatay, hindi nag-iba. Paring nagtatanong siya, natural reaction ng isang taong may problema, pero sa kabila ng lahat ng naranasan niya, isa pa rin ang kanyang sinasabi, all is well with me. Ayos lang ako. Mabuti lang ako. At ito'y katumbas ng sinasabi niyang,
kilala ko ang Diyos ko at pinagtitiwalaan ko siya. Kaya sa mga taong nakikilala nila ang Diyos at pinagtitiwalaan nito, kahit anong mangyari, hindi mag-iiba ang pagpupuri at ang paniniwala mo sa Kanya. Anumang pagsubok, itataas pa rin natin ang ating kamay at pupurihin pa rin natin ang ating Panginoon. Amen po. Dami nating mga kapatid sa mga nakalipas na araw. Hallelujah, na dumaan sa iba't iba, ang dami pa ring pagsubok. Kahapon nung ipinag-pray ko po yung bahay ni Ate Baby, pinag-pray ko din po yung kanilang baby, si G-Boy. Hallelujah, pinag-pray ko po na hallelujah, pagalingin ng Panginoon. So may mga pagsubok po at hindi yan mawawala. Hanggang nasa planetang Earth, tayong lahat ay daraan sa iba't ibang afflictions ng buhay. Amen po. Naniniwala po ba kayo na habang nasa planet Earth kayo, hindi mawawalan ng pagsubok? Hindi po. Bahagi na ng ating fallen world ang pagsubok, afflictions at problema. Kahit tayo mga mananampalataya, kahit gaano katibay ang ating pananalig, kahit naglilingkod ka pa sa Panginoon, hindi maaaring hindi ka makaranas ng iba't ibang pagsubok sa mundong ito. Sabi po, even the righteous will be afflicted. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang labi, in this world you shall have tribulations. Bahagi po. Kung gusto mong wala ka ng problema, mauna ka na sa amin. Amen? Pero hanggang gusto mong manirahan sa lupa, humanda kang may mga pagsubok. Hanggang gusto mong manatili pa, humanda kang may mga suliranin. At sa lahat ng ito, hallelujah, isa lang ang mabuti. Hindi mo lalabanan ng pagsubok mo na ikaw lang mag-isa. Maniwala ka, nangako ang Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Ni saglit man, hindi ka niya iiwan. Sa lahat ng pagdaraanan mo, season lang po yan. Panahon lang na daraan. Pero yan po'y magpapaalam din. Nothing on earth is permanent. Even seasons will change. But the Word of God will remain strong forever. Lahat ng bagay sa lupa, maglalaho. Ang hindi lang maglalaho ay ang mga pangako ng Panginoon at ang kanyang mga salita. Hallelujah. Kahit kaming mga pastor, may mga problema po kami. Huwag po kayong maniwalang si pastor kaya ganyan magsalita. Wala kasing problema yan. Hindi po. Lagi kong sinasabi sa inyo, minsan umihi ako dyan sa restroom. Tapos may kasabay akong umihi. Sabi niya, pastor, umiihi ka rin pala. Sabi ko, parang gusto kong sabihin sa kanya, hindi lang naman kayo may problema, pati kami may problema din. Lahat tayo. Pakikalabit mo nga yung inaantok mong katabi, sabihin mo sa kanya, kinalabit Naantok na talaga So yan po, yung all things work together for good ay katumbas po ng all is well. Hallelujah. May pangako naman ng Panginoon. Sabi, mga pagsubok mo sa lupa, hindi maikukumpara sa naghihintay na gantimpala ng ating Panginoon. Amen po? Diba? Ang sarap, po? Sabi ng Panginoon through the Apostle Paul, Romans 8:18. Sabi na, huwag kang mag-alala. Yung mga pagsubok na nararanasan mo can never be compared to the reward that God has for you. Amen? Wag kang bibigay, wag kang susuko agad. Alalahanin mo na yung mga momentarily, in a little while na mga sufferings natin, hallelujah, can never be compared with the glory that will be revealed to each and every one of us. Kaya kapit lang po, kapit lang. Walang aayaw, walang susuko. Hallelujah. Tang sabi po, tanggapin natin
all things. All things. At pag sinabing all things, hindi lang sa panahon ng mabuti, kahit sa panahon na meron tayong problema. Bumabalik na naman sa alaala ko tuloy yung kwento ng mag-ama. Yung mag-amang magsasaka. Di ba? Kinwento ni Max Lucado po yan eh. Sabi nung yung mag-ama, daming mga kapitbahay, village people. Yung mag-ama, na magsasaka, ang inaasahan lang sa pagsasaka nila, kabuhayan nila, nagcha-chop ng kahoy, pumapasok sa gubat, tapos naglalagari ng mga kahoy panggatong. Tapos, ginagawa ng mag-ama, ano tawag doon? Lalagyan ng tali, tapos ibebenta. Yun lang ang kabuhayan nila. Tapos may konting sinasaka, may isang kabayong puti. Apo, kada dadalaw yung mga Marites at Marisol na mga kapitbahay, laging sinasabi, kawawa naman kayo. Umaasa lang sa pagkakahoy. Sabi ng mga kapitbahay, pagbili nyo na lang yung puting kabayo mo na napakaganda sa amin. Para kahit papaano, meron kayong kabuhayan. Sabi nung ama, sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Sabi nung ama, nung mag-ama. Isang panahon, yung kabayo nakakawala, naalis yung tali, nakapasok sa gubat. Ilang araw na hindi umuwi yung kabayong puti. Andito na naman yung mga Marites na village people. Sabi, kawawa naman kayo, sinumpa talaga kayo. Yung inaasahan yung nag-iisang kabayo, nanakaw pa. Sabi nung mag-ama, sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Hindi nanakaw, na wala lang sa gapos, nakapunta ng kagubatan. Pero sa mabutit sa masama, ang Diyos lang nakakaalam. Sabi nung mag-ama. Mga ilang panahon, bumabalik yung kabayo. May kasama pa. Sa buong kwento, 12 kabayo yung naisama nung puting kabayo. Kaya 13 na ngayon yung kabayo nila. Sabi nung mga kapitbahay, pinagpala kayo Pinagpala kayo. Yung isang kabayo, nagsama ng 12. Pinagpala naman kayo. Sabi nung mag-ama, sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen. Hallelujah. So, ginawa nung anak na binata, inamo yung mga kabayong wild. Pinapaamo. Sasakyan, tapos papaamuin. Isang kabayo nag-amok pagsakay ng bata. Nalaglag yung bata, bali-bali ang buto. Ito na naman yung mga Marites na kapitbahay. May kapitbahay ba kayong ganyan? Hallelujah. Yung lahat ng nangyayari sa inyo, sinusubaybayan? Meron kayong kapitbahay na ganyan. Tapos pag bumili kayo ng 55, sasabihin ng kapitbahay nyo, mas maganda yung 65 dyan. Meron kasi kaming kapitbahay na ganyan eh. Apo? Pagka meron kami na, anong brand dyan? LG. Walang kwenta yan. Sa amin, Samsung. Yung laging nakakaangat sila, alam niyo, kapitbahay na ganon. Apo, sabi ng kapitbahay, sinumpa talaga kayo. Nag-iisa mong anak. Hindi mo pa maaasahan na balian ng buto. Sabi ng mag-ama, sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Parang sinasabi ng mag-ama, all is well with us. Amen. So, purihin ng Panginoon, uuwian na yung village people ng mga Marites. Tapos, may isang malakas na alarm, sirena, sumirena sa kanilang community, yung pala, yung kanilang bayan,
ay nag-declare ng digmaan sa kabilang bayan. Lahat ng mga binata gagawing sundalo. Gagawing sundalo. Lahat ng mga marites na may mga binata, nadala yung mga anak nila sa digmaan at wala nang nakauwi pabalik. Apo, hallelujah, punta na naman yung mga kapitbahay, pinagpala talaga kayo. Apo, kasi hindi nakasama yung binata sa digmaan dahil pilay at bali ang buto. Apo, sabi, pinagpala talaga kayo. Sabi ng mag-ama, sa mabutit sa masama, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen. Gandang kwento, no po? So, sa mabuti at sa masama, ang ibig sabihin, all things will work together for the good. Ang lahat ng bagay ay gagawin ng Panginoon na mabuti para sa ating lahat. Dami ko pong kasaysayan. Di ba si Joseph the Dreamer? Ikinulong dahil inakusahang ni-rape ang asawa ng kanyang master. Hindi naman totoo, binilanggo. Pero sa bilangguan, pinagpala si Joseph. Sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Si Moses, pumunta sa likod ng ilang. Pagkalipas ng 40 taon, ginamit ng Panginoon. Sa mabutit sa masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. All things will work for the good of everyone. Amen? Hallelujah. Ang sabi po, praise God, bakit all things will work together for good? Meron po akong 3 mensahe. Tapos, hallelujah, unti-unti ko na pong isasara ang tabing ng ating... Meron po akong 3 bagay na i-share. Bakit magagawa ng Diyos na mabuti ang lahat ng bagay para sa atin? Hallelujah. Bakit kayang gawin ng Diyos na mabuti ang lahat ng pangyayari para sa atin? Number 1, because God is good. God will work together for your good because God is good. Bakit magagawa ng Diyos na maging mabuti ang kahit pangit na bagay sa buhay natin? Kung bakit ay sapagkat ang Diyos ay mabuti. Walang gagawing pangit ang Panginoon para sa atin. Lahat ng ganap, lahat ng maganda, lahat ng mabuti, yan lang ang kayang ibigay at gawin ng Panginoon para sa atin. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Walang nilalang ang Diyos na pangit. Huwag mong tignan yung katabi mo. Hallelujah. Walang nilalang ang Diyos na pangit. Lahat ay mabuti. Sabi sa Genesis 1:31, pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng bagay, at the end, ang sabi ng Panginoon, and He discovers, at nakita niya, lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Tingnan nga natin, Ate Chelisa, Genesis 1:31 ba? Hallelujah, sumagi lang eh. Bakit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maging mabuti? Number 1, because God is good. Amen. Then God saw everything that He had made. Everything that He had made. And indeed, it was what? It was very good. Hallelujah. The earth is full of the goodness of the Lord. Hallelujah. Kaya lang pumapangit ang ating kapaligiran. Mali yung salaming ginagamit natin eh. Pero kung ang salaming gagamitin natin ay salamin ng pagtitiwalang kahit pangit, mapagaganda ng Diyos. Hallelujah. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Huwag kayong maniwalang wala ng pag-asa ang korupsyon sa bansa. Isuot natin ang lente ng pag-asa at maniwala tayong pagpapalain pa rin ang bansang Pilipinas. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Bangon. Amen. Bangon, Pilipino. Indeed, it was very good. So the evening and the morning were 6 days. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. Basahin nga natin yung Psalms 27 verse 4, Ate Chelisa. Hallelujah. Bago tayo bawian ng hininga. Hindi, yun ang nakasulat sa Bible. Yun ang nakasulat. Hindi tayo bagong. Amen. Arunong pa kasi kayo, hindi yun. Hindi muna ako. Hallelujah. Sabi niya, maganda yan sa Tagalog eh. Psalm 27 verse 13. Pakisabi mo nga sa iyong sarili. Sabi mo nga sa iyong sarili, naniniwala akong bago ako mamatay, masasaksihan ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, naniniwala ako, bago ako mamatay. Sasabihin ko sana sa iyong katabi, naniniwala ako na bago ako mamatay, ipakikita muna ng Diyos na siya ay mabuti sa akin. Amen? Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti. Basahin nga natin sa Ate Chelisa, any translation. I certainly believe that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, trust in the Lord. Ang sabi po, gandang pangako eh. Kung makikita lang natin ng Diyos ay totoong mabuti, walang pangit, walang hindi maganda, basta galing sa Panginoon, tiyak na mabuti. Kaya kahit pangit ang nangyayari sa atin, di ko alam kung ano nararanasan ninyo ngayon. Di ko alam. Maaaring may ilan sa atin dito may problemang pinansyal, may problemang relational, may problema sa asawa, may problema sa anak, may problema sa mga manugang. May problema ba kayo sa inyong, may problema sa biyanan? May problema ba kayo sa inyong biyanan? O meron kayong problema sa mga balai? Meron ba kayong problema sa mga balai? So ano man yung problema natin? Meron kayong problema sa mga mahal sa buhay? Titigas ng muka. Hallelujah. Amen. Ulo. Meron tayong mga problema sa salapi. Lahat ng ito, bahagi ng ating pamumuhay, pero maniwala kayo, kayang-kayang gawin ng Diyos na mabuti ang lahat ng ito. In His time, He can make all things beautiful. Kaya niyang pagandahin ang kahit anong nagaganap sa buhay natin. Isa lang siguro maipapayo natin, sa bawat panahon ng buhay, magpakatatag lang tayo. Sabi niya, I am certain that I will see the Lord's goodness in the land of the living. Tapos yung verse 14, ang sabi po sa verse 14, praise God, trust in the Lord, have faith, do not despair, trust in the Lord. Yan lang po. Ang kailangan ay manalig. Manalig sa Panginoon. Apo? Praise God. So ano man ang pinagdaraanan ninyo, the only remedy
that we may be able to be victorious is to outlast our season. Ibig sabihin ng outlast, ang mahalaga lang madaig mo ang lahat ng dumaraan sa buhay mo. Huwag kang padadaig, mahalaga madaig mo ang mga dumaraan sa buhay mo. Isa pang pakiusap, huwag ka lang tatabla. Meron kasi okay na sa kanila, basta tumatabla lang, okay na. Pag tumatabla ka lang, hindi ka nagtatagumpay. Kaya kahit yung nagko-cope ka lang, ang dami kasing mga kailangan lang mag-cope ka. Yung alam mo yung kung paano mo tablahan, alam mo lang kung paano ka tumabla. Alam nyo, ang daming ganyang seminar, paano ka tatabla sa mga pagsubok ng buhay. Pag ikaw ay tumatabla lang, nananalo ka ba? Hindi ka nananalo. So, sikapin mong tumabla, pagkatapos tumabla, daigin mo. At pag nadaig mo, yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Amen? Hallelujah! So, outlast the season. Wag bibitiw. Wag susuko. Wag aayaw. Kahit anong problema. Kahapon sa Men's Network, yung breakfast fellowship namin, antitindi ng pagsubok. Antitindi nung nag-share yung mga, hallelujah, yung mga member ng Men's Network. Sabi ko, kung sa akin dumapo yan, baka, ewan ko kung kaya ko. Pero na nag-share yung mga member, hallelujah, napakabibigat ng pagsubok. Bali ba, yung mga pagsubok, hindi pagsubok sa kapitbahay, hindi pagsubok sa ibang tao, pagsubok sa sarili mong kadugo. Diba, pagkakapitbahay lang, kaya mong pagtawanan eh. Pero kapag ang pinag-uusapan na yung sarili mong dugo, iba nang usapin po yan eh. Tapos makakarinig ka ng ganyang suliranin ng kasama mo sa gawain ng Panginoon. Sabi ko na lang, alam nyo, kaya ibinigay sa inyo yan, kaya nyo yan. Hindi yan ibinigay sa amin, kasi hindi namin kakayanin. Pero kaya sa inyo ibinigay, kaya nyo yan. At kapag sa inyo ibinigay na kaya nyo, huwag kayong aayaw. Huwag kayong susuko. Huwag kayong pagagapi. You outlast the season. Amen? Hallelujah. Kahit ano pa yung nangyayari sa atin. Meron pa ba kayong ibang dapat gawin? Wala na eh. Kung sukdula na, naubos mo na ang lahat ng means, talino, lakas, salapi, kakayahan, pagmamahal, pasensya, pagpapatawad, naubos mo na. Meron ka pa bang ibang pwedeng gawin kung hindi ang magtiwala sa ating Panginoon? So, unang sagot, anong time na po? 9:34. Amen. Malapit na po, malapit na. Andyan pa ba kayo? Amen. Pasensya na kayo, nag-i-enjoy po ako eh. Hallelujah. Pag nag-i-enjoy ako, salamat sa Panginoon. Amen. Maniwala po kayo. Kahit anong nangyayari sa atin, kayang palitan ng Diyos ng mabuti. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Amen. Hindi kanya papayagang makita ang lupa ng kamatayan hanggang hindi niya ipinasasaksi sa iyo na siya ay mabuti. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Pag sinabing God is good all the time, He is all the time good. Pag sinabi niyong God is good all the time, ang ibig sabihin niyan, God is all the time good. Kahit anong nangyayari. Amen. Pangalawa, bakit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maging mabuti? At Teacher Lisa, punta nga tayo sa Romans 8:28 uli. Ganda nito, no? Trust in the Lord. Have faith. Do not despair. Trust in the Lord. Ganda, no? Yan lang yung meron tayong kayamanan eh.
magtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Ate Chelisa, all things work together for good. Now, we know that in all things, God works for good. Number 2, para po kanino yung all things will work together for good? To those who love Him and to those who are called. So, hindi kaya ang talatang ito ang sinasabi, applicable lang o tumatalab lang at mabisa ang pangakong ito sa mga sumasampalataya lang sa ating Panginoon. Amen? So, pwede ba nating i-declare na sa mga hindi sumasampalataya, bagamat ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay merciful, at nagpapadama ng kanyang mercy sa lahat ng tao, hindi lahat ng tao, hallelujah, nararanasan ang pangakong ito na kahit pangit, pwedeng gawin ng Diyos na mabuti. Hallelujah. May mga pangako sa banal na kasulatan na exclusive. Ibig sabihin, hindi inclusive. Hindi lahat ay kasali. May mga talata sa Biblia na hindi lahat ay kasali sa pangako. At isa ang talatang ito na hindi kasali ang lahat ng tao na kayang gawin ng Diyos na mabuti ang lahat ng bagay para sa kanila. Sapagkat ito po, sorry for saying this, ito pong pangakong ito is exclusive to those who love God and to those who are called by our living God. Parang malungkot kayo, hallelujah. So, ibig sabihin ng exclusive, hindi lahat ng tao sa sanlibutan magagawa ng Diyos na yung pangit gawing mabuti. Hindi sa lahat ng tao. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat itong pangakong ito lumalapat sa buhay ng bawat isa sa atin, kayang gawin ng Diyos kahit pangit na maging mabuti. Amen? Kasi po, bakit? Kanino po ipinangako ito? To those who love God. Lahat ba ng tao mahal ang Diyos? Ang daming ang taong namumuhi sa Diyos eh. So lahat ba ng tao mahal ang Diyos? Hindi. Kayo mahal niyo ang Diyos? Amen. Parang hindi ko kayo marinig. Kayo mahal niyo ang Diyos? Amen. Bakit mahal niyo ang Diyos? Kasi una kayong minahal ng Diyos. At sa mga nagmamahal na nakadama ng pagmamahal ng Diyos, kahit anong nangyayari, all things, kaya niyang palitan ng mabuti. Kaya niyang pagandahin at kaya niyang pagpalain. Huwag ka lang aayaw. Huwag ka lang susuko. Huwag ka lang bibitiw. At kahit ano, lahat ng nangyayari, all things, kaya niyang papagtagumpayin. Amen? Parang gusto ko nang umuwi, hallelujah, na matagumpay. Amen? So pag may pangit na nangyayari, laban lang. Pag may mabuting nangyari, salamat, purihin ng Panginoon. Pag may pagsubok, laban lang. Hallelujah, papalitan din yan. Pagiging mabuti din yan. Kahit habang ipinagpray-pray mo, lalong lumalala, tuloy-tuloy lang sa pananalangin. Bakit kung kailang ipinagpray ko itong damuhong anak, lalo namang lumalala? Walang bibitiw. Hallelujah. Sabihin mo nga, hindi ko bibitawan at isusuko ang aking anak hanggang sa huli. Amen? Huwag niyong isusuko ang inyong asawa kahit ganyan lang yan. Hallelujah. Hanggang sa huli.
may tiyak na gagawin ng Panginoon para sa atin. Andiyan pa po ba kayo? Hallelujah! I am blessed. I am blessed. Balik tayo. Bakit magagawa ng Diyos ang kahit pangit na bagay na maging mabuti? Sapagkat mahal natin ang Diyos. At tayo yung mga tinawag at pinili niya. To those who are called. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka lang nagmamahal sa Diyos, tinawag ka pa ng Diyos. So exclusive po ito para lang sa'yo. Exclusive po itong pangakong ito para sa atin. Bagamat siya'y merciful sa lahat, hallelujah, yung pangit, kaya niyang gawing maganda to those who love God and to those who are called. Sabi sa Romans 1:6, tayo po ay tinawag, tayo po ay pinili. Maniwala kayo, tinawag kayo. Tinawag kayo. Pagkatapos niyong tawagin, tumugon kayo. At nang kayo'y tumugon, kayo ay pinili. Meron pong tatlong progression eh. Nung tayo po'y nakarinig ng Word of God, hallelujah, meron tayong naririnig na panawagan sa Panginoon. So tayo pong lahat ay tinatawag. Marami ang tinatawag, kakaunti lang ang napipili. Many are called and few are frozen. Many are called, C-O-L-D, and few are frozen. Maraming giniginaw at konti lang ang nangangatog. Many are called but few are chosen. Hallelujah. Ang sabi po, among whom you also, sabi mo nga sa katabi mo, among whom you also are called of Jesus Christ. So tayo po ay tinawag. At nang tayo po'y tawagin, sumagot tayo. Nang sumagot tayo, na born again tayo. Nang ma-born again tayo, hindi na lang tayo tinawag, tayo po ay pinili. Kaya ngayon, hindi ka na lang tinawag. Nang sumagot ka at ma-born again ka, hindi ka na lang tinawag, ikaw ay hinirang. At ang ibig sabihin ng hinirang, pinili. Kaya yung katabi mo, hindi lang tinawag, kung hindi siya ay pinili. So paano pa tayo makakakawala sa kaligtasan? Tinawag ka na, nang tumugon ka, sumagot ka, yes Lord, naging born again ka, naging bagong nilalang. After that, pangalawang progression, ikaw ay naging chosen. So merong called, merong chosen. At ang pangatlo, hanggang sa rapture, merong faithful. So kayo po ay nagsimula sa tinawag, pumunta sa naging pinili, at ngayon naglalakbay na tayo sa landas ng pagiging mga tapat. Kaya ikaw ay called, ikaw ay chosen, and now you are on your way to becoming faith. So sino po ang mga called, chosen, and faithful? Pakitaas po ang kamay ng called, chosen, and faithful. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yan. Meron po kasing called, naging chosen, pero hindi naging faithful. Maniwala kayo, tinawag kayo, katapos pinili, ang panalangin natin, maging tapat tayo hanggang sa huli. Sapagkat ang ginagantampalaan ay ang ating katapatan.
Amen. Sarap, ano? Kaya hanggang sa rapture, be faithful. Be faithful. Hallelujah. Sarap, no? So, yun po yung pangalawang dahilan bakit all things will work together for our good. Number one, why? Because God is good. Number two, because we love God and we have been called by God. And number three, and I will close. Hallelujah. Yung pangatlo po, all things will work together for good. Hallelujah. For those who love God, those who are called according to His what? According to His purpose. So ang pangatlo po, kaya magagawa ng Diyos na maging mabuti ang kahit pangit. Gawing mabuti ang mga pagsubok natin. Kung bakit ay sapagkat may layunin ng Panginoon para sa ating lahat. God has a plan for each and every one of us. God has His purpose. I know the plans that I have towards all of you. Plans not to harm you. Plans to bless you. Plans to give you a good expectation of the future. Plans to bless all of you. Walang aksidente sa Panginoon. Lahat ng nagaganap sa atin, may layunin ng Panginoon. Sa bawat pangyayari, may dahilan. Sa bawat dahilan, may magagawa at mabuting plano ang Panginoon para sa atin. Kaya po, ang panawagan lang sa atin, trust in the Lord. Have faith in God. Do not despair. Trust in the Lord. He has a plan. Ngayong umaga, hindi aksidenteng kasama ka namin, Ate Marie. Ngayong umaga, hindi aksidenteng kasama namin kayo ngayong umaga. May plano ang Panginoon para sa inyo. Nais ng Panginoon pagpalain ang buong family ni Kuya Erwin. In Jesus' name. Hallelujah. Hindi kayo nandito dahil pinilit kayo ni nanay. Hindi. Nandito kayo kasi may gagawin ng Panginoon para sa inyo. At yan ay para sa ating lahat. So, pwede bang maging take away natin? Tatlong dahilan. Bakit magagawa ng Diyos ang kahit pagsubok ay maging mabuti? Why? Because God is good. Number two, itong pangakong ito ay exclusive para lang sa minahal ng Diyos at nagmamahal sa Diyos. Tinawag, hinirang, at mananatiling tapat hanggang sa huli. Pangatlo, bakit magagawa ng Diyos ang kahit anong pagsubok na gawing matagumpay? Kung bakit ay sapagkat may mabuting plano at layunin ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang saya, no po? Hallelujah. Si akala nyo, tapos na ako. May conclusion pa po eh. So, babalik po tayo doon sa mensahe natin sa babae. Babalik po tayo. Ang sabi po yung babae, nakaranas ng birth, kapanganakan ng miracle son. Kaya lang yung kapanganakan ng miracle son ay namatay. Pagkakaiba, ang anak na namatay, na miracle son na namatay, ay hindi inilibing, pero nabuhay na magmuli. Ito pong principle ng birth, death, burial, and resurrection ay principle ng good news sa ilalim ng grace. Pagbabasahin po natin, ang Panginoong Yesus ay ipinanganak. Ang Panginoong Yesus ay namatay. Ang Panginoong Yesus ay inilibing. At ang Panginoon ay nabuhay na magmuli. At yan ang kabuuan ng mabuting balita. Kapanganakan, kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na magmuli. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 15. Pakibasa nga natin, Ate Chelisa, I am about done, and we will have our communion.
1 Corinthians 15, sabi po, principle ng birth, death, burial, and resurrection principle. Sabi po, 1 Corinthians 15, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you. Yung gospel po, good news. Sabihin nyo nga, ang gospel ay good news. Ang good news ay gospel. At ang bumubuo ng good news ay ito. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Dahil sa gospel na ito, tayo po ay naligtas. If you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. Maniwala lang po tayo at maliligtas tayo sa ebanghelyong ito. For I delivered unto you first of all that which I also received, that Christ Jesus died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So, hallelujah, ang pagkakaiba lang ng Panginoong Yesus sa miracle son ng Shunammite. Yung miracle son, ipinanganak, si Jesus ay ipinanganak nung unang Pasko. Yung miracle son namatay, si Jesus Christ ay namatay. Yung miracle son, hindi inilibing, si Jesus Christ ay inilibing. Bakit mahalaga si Jesus Christ ay ilibing? Bakit po? Kasi ang burial ay ang demonstration or representation na kino-confirm ang kamatayan. Burial confirms death. Pagka ikaw ay inilibing, kino-kumpirma. Ikaw ay namatay. Amen po? Bakit kailangan ni Jesus kumpirmahin siya ay namatay? Bakit kailangan niyang ilibing? Sapagkat kung hindi siya mamamatay, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi siya mamamatay, hallelujah, hindi tayo magkakaroon, hallelujah, after resurrection ng born-again experience. So, somebody has to confirm that Jesus Christ died because only His death will confirm our forgiveness of all our sins. Kung hindi ikukumpirmang namatay si Jesus sa paglilibing, hindi sana mapagtitibay ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kailangan niyang mamatay, kailangan niyang kumpirmahing namatay siya sa paglilibing para mapagtibay tayong lahat ay mapatatawad at pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Parang nabingi ko sa amen nyo eh. Amen. Sabi po kasi, He was, hallelujah, He died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, confirming His death, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So, kailangan mangyari po ito. Panganak siya, mamatay siya para sa kasalanan natin, ilibing para mapagtibay ang kanyang kamatayan, mabuhay na magmuli para tayong lahat ay mapawalang sala. Malibang mabuhay siyang magmuli, walang pagpapawalang sala. Hindi natatapos sa krus ng Kalbaryo ang ginawa ng Panginoon, sapagkat kung sa krus ng Kalbaryo lang, i-declare lang pinatawad ang kasalanan. Pero hindi mapagtitibay ang declaration kung hindi siya magre-resurrect. Sapagkat sa resurrection, sasabihin wala ka ng sala. Sa krus, sasabihin pinatawad na kita. Pero sa pagkabuhay na magmuli, sasabihin ng Panginoon, wala ka ng sala. Magkaiba ba yung sinabing pinatawad na kita? Kaysa doon sa sinabing pinawalang sala na kita. Kasi pag sinabi ko lang na pinatawad na kita, pwedeng hindi pa i-consider na pinawalang sala eh. Pero kapag may declaration na pinawalang sala na justification, ibig sabihin, wala ka ng sala. Kaya ngayong umaga, magko-communion po tayo. Sa gagawin nating pakikibahagi sa communion, aalalahanin natin si Jesus ay namatay para sa lahat ng mga kasalanan natin. Siya'y inilibing
para mapatotohanang siya'y namatay, siya'y nabuhay na magmuli para yung pagpapatawad niya ay maging mabisa at maganap ng totoo sa buhay natin. Resurrection is the only way for justification. His death on the cross is the only way to forgive, but resurrection is the only way to be made declared righteous and justified. Amen po? Salamat sa Panginoon. Meron po ba kayong natutunan ngayong umaga? Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. May karugtong pa ito kaya lang, okay na po yun. Sabihin nyo nga, ayos lang yan, ayos na. Ayos na. Alam niyo po kasi, may karugtong na kasaysayan yung babae. Kwento ko na, kapraso lang. Para hindi na natin balikan next Sunday. Amen? Alam po ninyo, pagkatapos na yung babae po pinaghimalaan ng Panginoon, may pagsubok na naman eh. Nagkaroon na naman ng pagsubok sa Shunem. Apo, pagsubok. Patayan siya. Tapos pinagpala na, buhay na naman uli. Hallelujah, pinagpala na naman. Dumalaw na naman ang isang matinding pagsubok. Nagkaroon ng digmaan sa Shunem. Pitong taon, kinubkob ng mga Pilisteo ang bayan ng Shunem. Lahat ng ari-arian, kinurakot ng mga Pilisteo. Pero bago maganap yan, sinabihan ni Eliseo yung babae. Sabi ni Eliseo sa babae, may magaganap na isang di mabuting pangyayari. Kung ako sa inyo, sabi ni Propeta Eliseo. Ate Chelisa, tingnan nga natin sa 2 Kings chapter 8. 2 Kings chapter 8. Sabi ni Propeta Eliseo, mangibang bayan kayo. 7 taon, lulusubin ang Shunem ng mga Pilisteo. Tapos lahat ng ari-arian ninyo, kakamkamin nila. Kakamkamin nila. Magkakaroon ng taggutom. Lumipat muna kayo ng ibang bayan. Kung taga-Pasig, punta muna kayo sa Taguig. O di kaya sa Makati, parang gano'n. O di kaya sa Quezon City. O di kaya sa Marikina, parang gano'n. 7 taon. 7 taon. Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life, saying, arise and go, you and your household, and stay wherever you can, for the Lord has called for a famine, and furthermore, it will come upon the land for 7 years. So ang ginawa ng babae, umalis sila, nagpangibang bayan sa loob ng 7 taon. Pagbalik nila, yung bahay ng babae may iba nang nakatira. May nag-squatting. May iba nang nakatira. Pagkatapos ng 7 taong pagkagutom, balik uli yung pamilya para puntahan at balikan yung bahay na maganda na pinagpatayo kay Eliseo. Pero hindi na nila makuha. Meron nang umagaw ng bahay. Susunod na talata, Ate Chelisa. Kaya itong babae, naalala niya yung sinabi ni Eliseo. Sabi, ano ba gusto mong gawin ko para sa'yo? Bilang ganti ng kabutihan mo sa amin. Gusto mo ba ilapit kita sa hari? Gusto mo ilapit kita dun sa chief of staff? Di ba sabi ng babae, hindi na. Kontento na kami. Ako, pamilya ko at ng aking mga kababayan. Alam nyo, naalala ng babae yan. All is well. Sabi ng babae, all is well. Ginawa ng babae, yung nagpasya siya na pupunta dun sa hari para bawiin, hingi ng pabor para bawiin yung kinamkam na bahay. Sabi po. So the woman arose, did according to the saying of the man of God, and she went with her household and dwelt in the land of the Philistines for 7 years. Verse 3. It came to pass at the end of 7 years that the woman returned from the land, and she went to make an appeal to the king for her house and for her land. Sa Tagalog, Ate Chelisa, tingnan natin. Naalala niya yung sinabi ni Eliseo eh. I will make an appeal to the king o to the commander, to the chief of staff. Yung babae ngayon, nung magbalik sa pagkatapos ng 7 taon,
naisip niya yung sinabi ni Eliseo. Babalik ako sa hari. Babalik ako sa hari. At ipapakiusap ko sa kanyang ibalik sa amin yung ninakaw at inagaw na bahay at lupa namin. Sabi niya, magmamakaawa na ibalik sa kanya yung bahay at lupa niya. Pero alam niyo, kahit ganyan ang nangyayari, pinepresume ni Propeta Eliseo na ang babae, kahit ano pang nangyayari, mabuti pa rin ang kanyang pananalig. All is still well with her. Kahit na nakawan na siya ng lupa at bahay para sa kanya, all is well with me. Tapos habang nag-uusap, yung susunod na talata, at Lisa, habang nag-uusap yung hari at saka si Gehasay, nagkukwento yung, sabi ni yung hari, kwento mo nga sa akin, yung naging buhay ni Propeta Eliseo. Totoo ba? Ano ba yung mga ginawa ni Eliseo? Sabi ni Gehasay, meron pong isang panahon na si Propeta Eliseo, merong isang babae na pinangakuan niyang magkaanak, tapos nagkaanak, kaya lang namatay, binuhay uli ni Eliseo. Kinukwento ni Gehasay. Habang ikinukwento ni Gehasay, yung salitang timing at yung salitang purpose at yung salitang walang aksidente sa Diyos, habang ikinukwento ni Gehasay sa hari, si Eliseo at yung babae, walang ano-ano, dumarating yung babae. Yan po. Hallelujah. Habang pumapasok siya, nakikipag-usap ang hari kay Gehasay na katulong ni Eliseo, sinabi ng hari, sabihin mo sa akin ang lahat ng kamangha-manghang bagay na ginawa ni Eliseo. Verse 5. Sabi po, merong isang babae, may anak, sabi po, isang batang namatay, lumapit sa hari ng ina, ng bata, nagmakaawa, maibalik ang iba na pala yan. Habang kinukwento ni Gehasay sa hari yung kung paano binuhay ni Eliseo ang isang batang namatay, ano po nangyari? Lumapit sa hari ang ina ng bata na nagmamakaawa na ibalik. So habang, ano pong sabi? Habang ikinukwento. Just right on time. Habang ikinukwento yung babae sa hari, eto na yung babae. Hallelujah. Sinong naniniwala, may panahong hindi mo inaasahan, may ginagawa na ang Panginoon para sa atin. Baka hindi ka pa umuuwi. Hindi ka pa umuuwi. Hindi ko kayo pinapaasa. Hindi ko kayo pinapaasa. Gusto ko lang paniwalaan natin, may magagawa ang Panginoon para sa atin. Sa panahong hindi natin inaasahan. Habang ikinukwento ni Gehasay sa hari ang buhay ni Eliseo, eto na po yung babae. Makikiusap pa lang eh. Magsasabi pa lang. Sinong naniniwala? Hindi ka pa halos nagsasabi, may ginagawa na ang ating Panginoon. May inihahanda ng pagpala ang Panginoon para sa atin. Bago ka pa man makarating, nandun na ang katugunan ng Panginoon. Sabi po, hallelujah, dumapit sa hari ang ina ng bata, nagmakaawa na maibalik ang bahay at lupa niya, sinabi ni Gehasay, mahal na hari, ito po ang babae at ang anak niyang binuhay ni Eliseo. Tapos sabi po sa verse 6, sabi ng hari, tumawag ng isang katulong, lahat ng ninakaw sa babaeng ito, ibalik niyong lahat, bahay at lupa. At yung 7 taon na inani na hindi napunta sa kanila, yung 7 taon, ibalik din sa kanila ang halaga ng lahat ng inani sa loob ng 7 taon. Amen. Sino pong naniniwala na because God is good, because you love God and you are called, and because God has a plan for you, kahit yung restoration pwedeng maganap sa buhay ng bawat isa sa atin, lahat ng ninakaw ng kaaway ay ipababalik ng Panginoon sa atin.
Kahit yung restoration pwedeng maganap sa buhay natin, lahat ng ninakaw, ipababalik ng Panginoon sa atin. Sabi po, hallelujah. Tinanong ng hari ang babae kung totoo ba tungkol ang sinabi. Hallelujah. Kaya pinagpatawag ang hari sa isang opisyal na tulungan ng babae. Tulungan mo siyang maibalik ang lahat ng nawala sa kanya, kasama ang lahat ng perang dapat kinita niya na galing sa bukid mula nang siya'y umalis hanggang ngayon. Ilang taon yon? Ito. Alam po ba ninyo na yung all things will work together for good to those who love God and are called according to His purpose? Kasama po doon yung blessing ng restoration. Yung lahat ng nawala, ipababalik ng Panginoon sa atin. At kapag ang Diyos ang nag-utos na ibabalik sa dati, subalit mas higit kaysa sa itsura ng dati, mas maganda, mas masagana, at mas pinagpala. So when God restores something unto you, it's even greater than the original. Sabi mo nga sa katabi mo, pag ang Diyos ibinalik at nagbalik, ibabalik mas maganda kaysa sa original. Amen? Kapag may nawala, hallelujah, may ibabalik. Okay ba, Kuya Rolly? Hallelujah, pag may nawala, may ibabalik. Mas maganda. Hallelujah. 3 balo yan 3 balong mago. Pastor Rolly, balo. Pastor Lito, balo. Si Pastor Leo, balo. Si Ate Sitas, bala. Hallelujah. At silang 3 ay naghahanap. Si Ate Sitas hindi na naghahanap. Wala na daw kasing pogi ni Kuya Cesar Kung meron daw darating na kasing gandang lalaki ni Kuya Cesar at masigit pa, baka pwede pa. Pero sabi ni Ate Sitas, wala nang gagandang lalaki kay Kuya Cesar. Amen. Yung 3 na yun, nagpe-pray po yun, hallelujah, ng restoration. At pag may binalik ang Panginoon, amen, mas maganda kaysa sa original. Wala sanang mag-message sa akin, hallelujah. Yan ka na naman, Bishop. So, salamat sa Panginoon. Kaya niyo pong paniwalaan yon? Si Ate Dory, balo. Hallelujah. Bala. Amen. So, salamat sa Panginoon. At yung mga balot-bala pa dito, amen, maniwala kayo, kayang-kaya tayong pagpalain ng Panginoon. May nawala ba sa inyo? Kayo mawalan ng pag-asa. Kayang ibalik ng Panginoon. Masigit kaysa sa dati. Sapagkat kasama ng Romans 8:28, ay restoration of all good things. Kaya tuloy-tuloy lang po. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama, mabuti, mabait, at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa napakasimpleng mensahe na napakinggan po namin ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami sapagkat anuman ang sitwasyon ng buhay, anuman ang pagsubok, anuman ang suliraning dumaraan sa buhay ng iyong mga anak, nangako ka na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawing mas mabuti para sa amin na tinawag mo, para sa amin na minahal mo at nagmamahal sa iyo, at para sa aming may layunin at plano ka sa buhay ng bawat isa. Ano man ang nararanasan ng mga anak mo, hindi ko alam kung ano, saan mang aspeto at area ng buhay nila ito, dalangin naming magpakatatag po sila. Magpakatibay po sila. Huwag pong aayaw. Tulad ng pangako mo,
Psalm 27 verse 14. Magtiwala lang kami sa iyo. Huwag lang mag-iba ng paniniwala. Huwag ma-despair. Magtiwala lang. At hindi mo papayagang umayaw kami't sumuko nang hindi namin makita ang kabutihan mo, Panginoon. All things will work together for our good because our God is good. Because this is exclusive to those who love God, exclusive to those who are called, chosen and faithful, and to those who have your purpose and your plan para sa amin. Aming Ama, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kalagayan. Ano man po ito, tulungan mo po kami. Ano man po ito, pagkalooban mo po kami ng sapat na kalakasan, katatagan upang madaig namin ma-outlast ang mga seasons ng pagsubok. Salamat po, Ama. Bago po kami mag-communion, hallelujah, tulungan mo po kami na maunawaan na ikaw ay namatay para mapatawad kami. Inilibing para mapagtibay ang katotohanan ng iyong kamatayan at nabuhay na magmuli para bigyan kami ng pinagpalang buhay. I-sanctify mo po at i-bless ang aming mga pagkaing pagsasaluhan, ang tinapay na nagre-represent ng iyong nasugatang katawan at ang juice na nagre-represent ng iyong banal na dugo. Sa aming pagkain at pag-inom, alalahanin ka namin, Panginoong Yesus. Mahal na mahal mo kami. Tulungan mo po kaming mag-participate ng may pananampalataya at pagpalain at makinabang po ang iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Taas po natin ang tinapay. Makikibahagi po tayo ng may pananampalataya. Gawin po natin, hallelujah, bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Noong gabi, bago ipagkanulo ang Panginoong Yesus, siya'y dumampot ng tinapay. Kanya itong itinaas. Pinagpasalamat. Pagkatapos pinagpira-piraso. Ipinamahagi sa kanyang mga alagad ng wika. Ito ang aking katawan. Binibigay ko sa bawat isa sa inyo. Sa tuwinang inyong kakainin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Habang kinakain, maniwala po kayo. Kinakain po ninyo ay ang kagalingan para sa inyong sakit at karamdaman. Ang katawan ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Malinaw sa iyong salita na sa pamamagitan ng iyong mga latay, mga sugat na tinamo sa iyong katawan, kaming may sugat at may sakit sa katawan ay pinagaling mo na. By your stripes, I am already healed. In Jesus' name, amen. Taas po natin ang juice, ang saro. Gayon din naman, pagkatapos na maghapunan, dinampot ni Jesus ang saro. Kanyang sinabi, ang sarong ito ay ang bagong kasunduan, pinagtitibay ng aking banal na dugo. Sa tuwinang inyong iinumin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang juice sa saro at alalahanin po natin ang dugo ni Jesus na ipinambayad, pinantubos para sa ating mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Sapagkat sa tuwinang kakanin ninyo ang tinapay na ito, iinom kayo sa sarong ito. Ipinapahayag ninyo
si Jesus ay totoong namatay. At ito'y papahayag natin hanggang sa muling pagparito niya. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayong lahat ay tinubos kasama ng pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan natin. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa masaganang grasya ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy po nating purihin, pasalamatan, sambahin ang Panginoon. Ang kailangan ay manalig, manalig sa Kanyang ibinigay, hindi mapapahamak, Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Tiwala ko'y ibibigay sa Diyos na nagbigay nitong aking buhay. Anumang pagsubok at tagalan, siyang aking gabay sa bawat paglakbay. Anumang bigat ng suliranin, taas kamay kita pupurihin sa Diyos na nagalay, siyang nagbibigay buhay. Anumang bigat na suliranin, taas kamay kitang pupurihin sa Diyos na naghalay, siyang nagbibigay buhay. Salamat po aming Ama. All is still well with us. Anumang bigat ng suliranin, anuman ang pagsubok na dumarating, masasabi pa rin namin, mabuti lang kami, Panginoon. Kung bakit ay sapagkat magagawa mong mabuti ang lahat, kahit man mabigat ang buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos namin at Ama ay mabuti. Bakit? Sapagkat kami tinawag, pinili. Kung bakit ay sapagkat layunin mong kami ay pagpalain. Maraming salamat po. Pwede po, bago tayo magtapos, ipanalangin ang ating pong giving. Pwede po, mag-pray po tayo again individually. Buy up every opportunity. Manalangin po tayo. Kung gusto po ninyo, you pray with your family. You pray with your family. Mag-declare po tayo ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Sige po, gawin po natin. You can pray together. You can pray individually. Let us just come to the Lord and let us pray. Aming Ama, narito po ang iyong mga anak, malapit sa iyo. Ano man po ang mga pangangailangan nila, pagpalain mo po sila. Ano man po ang mga kahilingan nila, i-grant mo po ang desire ng kanilang mga puso. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Nagde-declare po ako ng kalakasan. Huwag mo pong payagan sila'y panghinaan ng loob. Huwag mo pong payagan sila'y madaig ng kanilang mga problema. Kung sa halip ay manaig, maging matatag, maging matibay. Ma-outlast ang seasons of trials. Ma-outlast ang season of afflictions. And at the end of the day, hallelujah, kami ay lumabas na matagumpay pa rin.
Salamat po, Ama. I'm declaring blessing for everyone. Hallelujah. We will continue to trust in the Lord. We will continue to have faith in God. Hallelujah. And we will never be despair. We will trust in the Lord. Knowing and believing that all will be well with all of us. Because all things will work for the good of those who are called, those who love God, and those who are called according to His purpose. Salamat po ng maraming marami. And Lord God, bago po kami mag-dismiss, we just want to thank you even so for the opportunity na kami po ay makapagbibigay sa gawain mo. Hallelujah. Malaya, masaya, hindi napipilitan, kung hindi nagpapasalamat. Magbibigay kami hindi para i-bless, magbibigay kami kasi binless mo na kami. At sa gagawin naming pagbibigay, whatever the amount, ibibigay namin bilang pagkilala na ikaw lang ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Salamat po, payamanin po ninyo ang inyong mga anak. Pasaganain po ninyo ang inyong mga anak. Paunlarin po ninyo ang buhay at kabuhayan ng iyong mga anak. Salamat po, pinagkakatiwala po namin ng linggong ito. Dalangin namin na maging masagana, maging matagumpay, at mas higit na pinagpala kaysa nung nakaraang linggo. Hallelujah! Inupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Sumainyo po ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, ang walang sawang pagtulong ng Santong Espiritu. May the good Lord continually bless you. May the good Lord continually keep you. May the smile of heaven be upon you. Hallelujah. And may He be gracious to all of you. Maging strong lang po tayo ngayong linggong ito. Ano man yung naghihintay, ano man yung mangyari. Sabihin nga po natin, all is well with me. In Jesus' name. And everyone said, Amen. Amen, amen. Amen. Yakapin po natin yung isa't isa.